Kamusta mga kaibigan? Kilalanin natin si Maria Guadalupe Lopez Esquivel o kilala rin sa pangalang La Catrina, ang isang 21 years old na Instagram star at isang leader ng masamang grupo sa Mexico. Paano nga ba naging leader ng isang modernong kartel ang isang babaeng Instagram model? Instagram model turned boss queen. Si Maria Lopez Esquivel o kilala bilang La Catrina ay sikat sa Instagram maging sa totoong buhay na napapatakbo ng isang notorious na Mexican drug cartel na mahahalin tulad sa Medellin cartel ni Pablo Escobar at ng Sinaloa cartel ni Joaquin El Chapo Guzman. Si La Catrina ay palaging nagpo-post sa kanyang Instagram na may magahawak siya na barel. May mga dokumento rin na sangkot siya sa mga kidnapping, extortion at iba pang mga kriminal na gawain at siya mismo ang nag-uutos sa mga cartel assassins. Isa siya sa pinagkakatiwalaan ni El Mencho o ni Ruben Esquera Cervantes, ang leader ng Jalisco Cartel. Siya ay sikat sa kanyang tattoo sa kanyang kaliwang hita na La Catrina, ang Mexican version ng Green Reaper. Her rise to power. Si Maria ay lumaki sa lungsod ng Tepolcatepec sa Michoacan, Mexico. Si La Catrina ay lumayas sa kanila para makasama ang isang miyembro ng Jalisco New Generation Cartel noong 2017. Noong mga panahon na yon, siya ay teenager pa lang. Sa madaling salita, naakit siya sa mabilis na buhay ng mga bawal na gamot at krimen. Na-inspired siya sa actress na si Kate del Castillo sa pagganap nito bilang isang babaeng drug bust sa Spanish-English TV series na Lorena del Sur. Ang isa pa sa lalong nagpasabik sa kanya na sumali sa isang grupo ng cartel ay ang mga kwento sa lihim na pagkikita ng kanyang paboritong aktres na si Del Castillo kasama ang American actor na si Sean Penn at ni Joaquin El Chapo Guzman noong 2015 bago mahuli si El Chapo na leader ng Sinaloa Cartel. Si Maria ay sumali sa CJNG Cartel noong 2017. Mas lalo niya nagustuhan ang buhay ng mga bawal na gamot at mga krimen nung ma-in-love siya sa isa pa nilang leader na si Miguel LM2 Fernandez. She lived a glamorous but violent life. Dahil sa paggabay ni LM2, si Maria ay mabilis na umangat ang posisyon sa kartel at naging makapangyarihan siya. Siya ang namamahala sa pagbabayad sa mga kriminal, nag-uutos sa mga assassination, pati na rin sa extortion at mga kidnapping. Nung mga panahon na yon, ay wala pa siyang 21 years old. Ang pangarap niyang maging isang leader ng kartel ay nagkatotoo na. Si Maria ay kinakatakutan at ginagalang kasama niya ang CJNG cartel na tinatag noong 2009 at nag-ooperate ito sa buong mundo sa Amerika, Asia at sa Europe. The rise of the Jalisco New Generation Cartel, ang SCJNG cartel, ay naging makapangyarihan sa pagitan ng taong 2013 to 2015. Sa loob lang ng 2 taon, nagawa nila maging isa sa nangunguna at pinakakinakatakutan na kartel sa Mexico. Nagawa nila ito dahil nung panahon na yon ay hindi na active si El Chapo. Sa taon ding yon si El Chapo ay palaging nagtatago na sa batas. 2 beses na huli at nakatakas si El Chapo dahil doon humina ang Sinaloa cartel. Ang mga DEA nung panahon na yon ay nakatutok kay El Chapo, kaya hindi nila namalayan na may isa pang kartel na lumalakas. At ito ay pinamumunuan ng isang babae na mas nakakatakot pa kay El Chapo. Siya ang drug lord na si La Catrina. Ang CJNG ay kumalat sa buong mundo. Sila rin ang naging pinakamalaking kartel sa Mexico. Ang CJNG ang responsable sa daang-daang Mexican Massacre at si La Catrina ay halos bahagi ng bawat isa dito. Tinatarget din nila ang mga importanteng tao sa Mexican Army. Si El Mencho, ang leader nila ay dating lieutenant ni El Chapo at tumulong sa pagpapatakbo ng Sinaloa Cartel. Si El Mencho ay pinanganak sa isang mahirap na pamilya na magsasaka ng abokado. Katulad ng kwento ng ibang drug dealer, nakita niya ang mabilis na pera sa bawal na gamot.
Si El Mencho ay nag-drug dealer at illegal na tumira sa Amerika at doon siya nagbenta ng mga droga. Nagtrabaho rin siya bilang pulis sa Mexican state ng Jalisco bago siya lumipat ng panig at sinimulan ang mabilis na pagtaas ng ranggo sa kartel. Sila Katrina kasama si El Mencho, ang CJNG ay may value na $50 billion at naging pinakamakapangyarihang kartel ng Mexico dahil sa kinakatakutan sila sa ginagawa nilang mga karahasan. Nagkaroon sila ng reputasyon na isang pinakamarahas na drug cartel sa history ng bawal na gamot. Si El Mencho ay inalis ang kanilang mga kakumpetensyang kartel. Kasama ang kanyang pinagkakatiwalaan na sila Katrina, sila ay hindi mapigilan. Maraming insidente ng pagpatay. Kadalasan nakikita sa mga tulay ang tinatapon nilang mga bangkay ng kanilang kalaban. Noong sila ay nagdeklara ng digmaan sa Zeta Cartel at sa humihinang Sinaloa Cartel dahil kay Katrina nakuha ng CJNG ang mataas na pwesto sa drug industry. At noong 2011, ang CCJNG Cartel ay may pinatay na mga tauhan ng Zeta Cartel at inilagay nila ito sa truck at iniwan lang sa kalye. Sa loob lang ng 18 araw, umabot na sa 100 ng taong minasaker at ito ay sa lugar lang ng Veracruz. Simula noong 2011, ito ay naging all-out war sa Mexico, minsan sa mga kalaban nilang kartel at minsan sa mga Mexican Army. At noong 2016, ang avocado export industry sa Mexico ay nagkakahalaga ng $1.6 billion. Ang ginawa nila Katrina ay nangikil siya sa mga magsasaka ng avocado, pinilit niya ito na magbayad bilang protection money. La Katrina growing over ambitious. Si Maria Lopez Esquivel ay kumuha ng grupo ng mga spy at binabayaran niya ito ng $210 a week para kumuha ng mga impormasyon sa ibang kartel at para malaman ang plano ng mga sundalo sa kanila. Ang kanyang boses ay lumabas sa isang video na nag-uutos ng isang pag-atake sa mga convoy ng pulis noong 2019. Ang mga pulis ay nagsasagawa ng isang warrant sa isang bahay sa isang lunsod ng Michoacan, Aguila nang sila ay ambushin ng mga tauhan ni Katrina. Naglabas pa sila Katrina ng mga litrato ng mga pulis na nakahandusay sa lupa at ng isang sasakyan ng pulis na puno ng tama ng bala. Hindi bababa sa 9 ang mga sugatan na pulis sa ginawa nilang pag-atake. Meron din video na sinunog nila ang mga sasakyan ng mga pulis. Kinabukas ang Jalisco Cartel ay nag-iwan ng isang poster sa lunsod na nagsasabi na sila ang may gawa ng pag-atake. Nagbigay din sila ng babala sa mga pulis na huwag gagayahin ang ginawa ng mga ibang pulis at huwag sila makikipagtulungan sa mga kalabang kartel sapagkat sila Katrina ngayon ay kayang gawin ang kahit ano at siya ay kilala bilang Dame of the Death. The Fall of La Katrina. Noong January 2020, ang mga pulis ay nakakuha ng isang tip na sila Katrina at ang kanyang mga tauhan ay nasa isang bahay sa Aguila, kaya ang mga heavily armed police commando ay ipinadala para hulihin sila. Subalit sila Katrina ay hindi talaga susuko, kaya ang nangyari ay nagkaroon ng isang mahaba at madugong shootout. Sa puntong ito, ang pulis ay naghanda ng husto. Ang mga tauhan ng kartel ay walang laban sa heavy firepower ng mga pulis. 6 sa tauhan ng kartel ay nahuli pero marami ang namatay sa kanila. Sila Katrina ay lubhang nasugatan sa pag-atake ng mga pulis. May video din na nakita sila Katrina na may tama sa leeg habang sinasabi sa kanya ng pulis na parating na ang tulong. Ang kanyang sikat na identity mark na tattoo ay kita rin sa video. Pagkatapos nun ay sinakay siya sa isang helicopter, subalit habang siya ay papunta na ospital siya ay namatay dahil sa hirap na siya makahinga dahil sa tama niya leeg. Dito na natapos ang madugong paghahari nila Katrina. Mga kaibigan, ayan ang naging buhay la Katrina, ang isang Instagram star na naging cartel boss. Ano ang masasabi nyo dito? Huwag nating kalimutan mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell. Salamat!